Nalaman ko siya last March 2018 sa Korea. And during demo, doon po ako na-amaze kasi nung nag-demo sila, kaya nga tinanong ko kay Bang kanina, meron ka na bang alam na gamot na naglulusaw ng bara? Up to now, wala. Why? Kung sabi niyo, hindi, meron. May binigay sa akin ng doktor. No, management lang yan. Kasi kung talagang may gamot na naglulusaw ng bara, edi sana na wala nang inaatake. Wala nang na-bypass. Wala na pong na-opera sa puso. Wala na pong napuputukan ng mga ugat sa ulo. Kung mayroon ng gamot na synthetic drugs na nakakalusaw ng bara. I am very much amazed last 2018 nung nakita ko ito during the demo. Nakakagulat. Why? Kaya niyang lusawin yung fats na meron doon sa demo, yung fats ng baka, yung anong tawag nun? Sebo? Sebo. Nilagay doon sa glass. Okay. And then, sebo napakatigas. Sebo ng baka. Doon ako namin. Pinatakan niya ng isang soft gel nito. Nagulat ako. In 2 minutes, nalusaw po lahat. Sabi ko, wow, parang imposible. Hindi pa rin ako convinced that time. Although na-amaze ako. Gaya na sinabi ko sa medical, hindi ko pa nakikita to. Puro management. Then, second na demo ay yung ating styro. Alam niyo ba, ang styro is made of toxic chemicals. Alam niyo ba, ang styro, blocking styro, ginagawa yan pang pag gumagawa ng kalsada, sa S-Lex or sa N-Lex, ginagawang panganin sa ilalim, yung parang siya yung pinakauna na nilalagay bago patungan ng mga bato at ng lupa. Why? Styrofoam ay never yan naman mabulok kahit ilang years mo nang ibaon sa lupa. Hukayin mo ulit yan, hindi ulit. Hindi yan nalulusaw. Why? It is made up of toxic chemicals. Kaya niyang maglusaw kung sunugin. Okay, now, doon ko nakita. Nung ipinatak yung red pine, doon sa styro, wala pa pong 2 minutes. Nagulat ako. Binutas na yung buong styro. Sabi kong galing naman ito. And then sunod nun, meron pang mga demo. Siyempre na-amaze ako. Nung tinanong ko yung price, kamahal po sa Korea. Sa totoo lang, napakamahal po talaga. Ang 30 soft gels, it costs about 7,000 to 8,000 na isang box. That time, bumili po ako. Hindi ka rin makabili ng paunti-unti. Si ma'am nakapunta doon. Hindi ka makabili ng isang box. May package. Ang pinakamura that time is about 60,000. Okay, din ang pinakamalis nasa 100 plus. Yun lang ang pagpipilian mo. Hindi pwedeng tingi. Walang tingi doon. And take note, ang red pine po sa Korea ay hindi po pakalat-kalat kung saan. Meron lang siyang gallery kung saan nyo siya pwedeng puntahan at bumili. Wala siya sa mga butika. Why? Minimaintain po siya ng government ng Korea. Minimaintain siya. Last December po, nandun kami, noong December 8 to 13. Kasama ko din po sila pastora, kay anak niya. And yung mga achievers dito sa company, nakita nila mismo yung plantations ng ating red pine sa Korea. And 2018, pag-uwi namin dito, hindi na mali sa utak ko yung produktong ito. Tinake ko muna yung nabili namin, tinake ko siya. And then, first month po, naramdaman ko talagang, alam mo yung struggle. Kasi sabi ko, parang first time kong naranasan to. Hindi naman ako ganito. Nung tinake ko siya, grabing discomforts. Okay. Nung 2019, yung anak ko, actually nakalimutan ko na siya. Nakalimutan ko na siya. And then biglang yung anak ko, lumapit sa akin. Hindi ko alam. Lumapit, pumasok sa kwarto namin. Alam mo, biglang sinabi niya, sabi niya, Ma, naalala mo ba yung sa Korea? Hindi ko alin. Sabi niya yung yung parang soft gel. Sabi ko, yung Joksong. Kasi Joksong po ito sa Korea. Joksong po ang Korean name niya.
Sabi ko, ay, mahal po yun. Sabi ko, mahal yun. Tsaka hindi po pwede. Mahirapin po yun. And then, nung after nun, parang hindi ako mapakali. 2018. Hindi ako mapakali na, 2019. Magmula ng July. Hindi na po ako tumigil. Parang merong something na nagre-remind sa akin everyday. Kunin mo to. And then, doon ako gumawa ng way, steps, hindi ko alam kung sino yung kukontakin ko. And then, nag-try lang ako maghanap sa Google kung sino yung And then, kinontak ko po yung dati naming tour guide. And nakakalungkot kasi binigyan niya ako ng number doon sa binila natin, mismo sa gallery. Tumawag po talaga ako. Ang nakakalungkot lang, hindi po nagtatagalog. Hindi nag-i-English. So, nagko-Korean, di kami magkaintindihan. So, ibinaba ko na lang. And then, tuloy. Until pinagpasapasahan po ako. At laging sagot, sorry, this product is not allowed to market in other countries because this is regulated by Korean government. Ay, ganun ba? And then, lalo na nung nalaman ko na during Han Dynasty pa, di ba yung mga palasyo nila? Sino dito ang nakapanood ng Jewel in the Palace? Napanood mo? Yun po yung itanong ng mga hari nila. Dati, hindi soft gel. Yung dahon mismo pinapakuluan. Yun yung sineserve niya dun sa hari. Si Red Pine pala yun. Kaya pala, nasa Book of Imperial Medicine ang gamot na to. Hindi ko siya basta-basta. And then, hindi pa ako tumigil kasi lagi nila akong nire-reject. Hindi daw talaga pwede. One day, pumunta pa ako sa likod ng bahay namin, may puno. Hinawakan ko yung puno. Di ba sabi ko sa inyo, our mindset has power. Kinag-pray. And then sabi ko, I look up to the sky. Sinabi ko, Red Pine, one day makakarating ka sa Pilipinas. And then wala pa pong 2 months, nagulat ako. I know it's God's way. May kumontak po sa akin, and then nagkaroon kami ng napaka-smooth na po nung nagiging transactions. And then I believe, may rason ang Lord. And to take note, this product has the capacity to dissolve the plaque. Alam niyo ba yung plaque? Bara. Meron siyang kakayanan to dissolve the plaque. Bakit ko nasabi? It is backed up with clinical studies. May hindi po siya kwento-kwento. Ito yung actual na taniman po sa Korea. Growing deep in the wild forest, nagulat kami nung nandun kami. Ang pinaka-natouch ako during visit namin last December 8. Supposed to be, hindi kami allowed to visit the plantation. Alam niyo kung bakit? Andyan pa sa messages ko. You know why we are not allowed to visit the plantation? Sabi nung may-ari. Bakit? Kaninang madaling araw, kakapray lang nila sa bawat puno. Doon ako na-touch. Pinagpipray pala yung bawat puno ng mga ancient Koreans. Sabi ko, wow. Kahit sa plantations, may araw na pinagpipray nila ang mga puno. Ito yung actual na plantations. Kahapon ko pa lang yung ginawa. Actual po yan. Kinat ko na. Actually, nandyan ka sa gilid. Kinat ko na. Pati si Raymond. Ito yung actual na taniman. And take note, maintain siya ng UNESCO. Pag sinabi UNESCO, different countries ang nagsusupport para lang i-maintain ito. At ang punong ito, hindi mabubuhay pag may pollution. From the city of Seoul, almost 4 hours po ang biyahe namin. Papunta na po yan nung, saan ano yun, yung may mga zombie? Busan! Gitna po siya ng Seoul at Busan. Ang layo po, 4 hours, and wala na po traffic ang Koreano. Doon ko nalaman na grabe pala siya, iningatan ng gobyerno. Eh nung pagpasok namin, honestly, doon po talaga ako na sobrang na-bless na hindi dapat kami i-allow pumasok kasi kaka-pray lang ng madaling araw. That's the reason why nasabi ko sa Lord that time bago kami pumasok, parang kakaiba yung feeling. Alam niyo yun?
Pagpasok namin, na-feel ko, yung sobrang taas ng frequency. You know why? The highest frequency among the trees are pine trees. They can still maintain the green kahit nag-snow. Any season, hindi po sila nagbabago. Nananatiling green ang pine tree. Sa Korea, pag sinabing ganito, winter season, patay na lahat ng puno. Wala nang dahon. But, the magic about red pine, nananatili siyang green kahit anong season. So, nung pumasok kami doon ako lalong nagpasalamat sa Lord. Why? Sabi ko, kaya pala, ito yung rason. Sa dami kong tao at pasyente na na-encounter within 5 years, yung kagalingan na achieve ng mga pasyente. May kalakip na prayer, even sa puno pa rin. Yun yung pinaka-the best. Ultimong puno, pinagdadasal ng mga ancient Koreans. That's why, hindi po tayo magtaka kung halos lahat ng gumamit nito. There is a story of hope. Story of healing na hindi kayang pantayan ng anumang halaga. At yun yung ginagawa namin ngayon sa Sheba Zion. We are continuously sharing. Why? We need to bring hope doon sa mga nadidepress na mga pasyente. And really, God is really good kasi na-address talaga yung mga conditions. Kaya lagi ko sinasabi, laging nagtatanong, na-meet ko na lahat ng uri ng tao na iba't ibang uri ng sakit. Yun yung rason kung bakit ako kumuha ng family medicine. Para alam ko, ayoko lang yung bata. Wala pa akong special case sa mga bata. Kaya iba po ang bata. Yun yung rason kung bakit ako nag-pursue ng meds. Dahil gusto kong maging vessel ng healing ng Lord. Siya kasi yung totoong healer. We are just an instrument. At ginagamit niya po ito 4,000 years ago na po ang nakaraan. Okay? Health treat over 170 different health issues. Kung ano mang issues meron ka, kung ano mang giants meron ka, kaya sa 170. At hindi ko yan babanggitin sa inyo. Sa 5 taon ko na nag-handle ng patients araw-araw, lalo na pag nag-CDO kami. Sa CDO, maabot ng 70 patients. Minsan, ang hotel, kilalang-kilala na kami para ng hospital. Dinadala na po ako na naka-oxygen, naka-wheelchair, and then pag-uwi, magugulat ka. Alam ni ate yun. Alam ni ate pa. Umuwi, hindi na naka-oxygen. Umuwi na, hindi na nakaka-wheelchair. So, yun yung pinaka nakita ko kung paano dinisplay ng Lord yung power niya. Yan lang po ang tangi kong prayer. Make us and use us as a vessel of your healing. Dahil hindi madali ang may sakit. Hindi ko ganun kadali. Lalo kami na nag-handle ng sakit, daming nagsasabi, ito ba, kaya lang to, kaya. Imposible yung ganyan. Again, ulitin ko, ang pinaka-sekreto para mabilis ang pagaling, ayusin mo ang dugo. Pag umayos ang dugo mo, lahat ng system ng katawan mo ayos. I-feed mo siya ng maayos. Okay. Now, ito yung ating pine tree. Ang puno, baka kung ano, ang dami namang pine tree. Ang puno na pangalan ay Pinus densiflora. Wala na pong iba. Yan yung red pine kasi ang puno doon ay kulay pula. Yung kanina. Ito po yung mga puno. Ayan sila. Pag binalatan po yan ay pula. Merong isang puno doon pinahawakan sa amin. 400 years old na siya. Okay, so ganun kagaling yung kanilang plantation. Napakalawak po nito. Sobrang lamig. Now, ang red pine, ang isang soft gel, okay, paano nabuo isang soft gel nito? Ang equivalent lang naman niya ay 6 kilogram. Okay? Isang soft gel, 6 kilogram of red pine needle leaves.
6 kilogram bago mabuo yung isang soft gel. At hindi po siya pwedeng gamitan ng mainit na proseso. Cold distillation process. Ang proseso po ay taon bago siya mabuo. Hindi ko ganun kadali. Kaya pala, sabi ko, ang tagal-tagal na ng red pine. Bakit ilang countries lang ang meron? Yung pala, pinagdadamot talaga nila. Yun yung totoo. Kasi, sekreto po ng mga Koreans ang ating produkto. Even the Japanese. Sa Japan, 6,000 years ago na po ang ating red pine. Sa Pilipinas, 5 taon pa lang po. And praise God, ang dami pong pinagaling ng Diyos. Yun yung pinaka-best story. Can you imagine? 1 soft gel is equivalent to 6 kilogram na dahon. At hindi siya pwedeng gamitan kasi yung pine tree, nakita niyo sa ibang bansa, kahit nag-snow may sunog. Pine tree kasi kahit malamig, umaapoy siya. Mainit kasi siya. Now, ang ating red pine, yan po ay may patent sa US at sa Europe. At doon po kinandak ang clinical study. Pag may clinical study, yan po yung basihan na totoo nag-a-address ng health issue. I-study po ito. Alam to ng mga chemist, mga gumagawa ng gamot. Meron silang clinical study para ma-prove mo kung gaano talaga katotoo na nag-a-address siya ng health issues. It is done in US and Europe, hindi sa Korea. Now, ito pa, patents and research. Actually, itong nasa left, ito po ay research ng ating FDA dito sa Pilipinas. Yan po ay kinat ko lang kagabi. Gusto kong ipakita sa inyo na kahit ang FDA natin sa Pilipinas, ni-research po nila. At ito po ang lumabas sa research nila. Nababasa niyo po ba? FDA Philippines po ang may gawa niyan, hindi po yung ibang bansa. Ano sabi? Abstract, this interferon discloses of pine needle extract. The extract can be used to help treat the following diseases. Pag walang clinical study, lahat ng supplement hindi pwedeng gumamit ng word na treat. Why? Pwede kang kasuhan. Wala kang basihan. Kaya pag mga supplements, pwede ito makatulong, pwede ito hindi mo pwedeng i-claim. Why? Wala kang basihan na ganito. Ito is galing sa ating FDA. Ito yung na-research nila. Following diseases, hypertension, coronary heart disease, angina pectoris. Alam niyo ba yung angina? Cardiovascular disease, yung may mga kumikirot-kirot. Angina. Okay. Arrhythmia, yung sobrang bilis ng heartbeat. Sabi mo na, palpitation ako lagi. Yan. And then, diabetes, hyperlipidemia, tumaas ang cholesterol, tumaas ang triglycerides, tumaas ang lahat ng tumaas. Okay? High blood viscosity, yung malapot na dugo, hindi ko gawa ito. Research po to ng FDA natin sa Philippines. And they found out, ito yung lumabas. High blood aggregation, yung namumuo yung dugo, kaya nga pinapainom kayo ng aspirin. Kasi pag may bara na at namuo yung dugo, pwede yung bumara at ma-heart attack. Kaya kayo painumin ng aspirin para lumabnaw yung dugo. Para pag may bara, makakalusot pa rin. Paano kung malapot, may bara na nga, nag-block, di atake. Yan yung rason. And cerebral infarction. Anong ibig sabihin cerebral infarction? Stroke. Nandito sa brain. Brain scleroderma. Bara sa brain. O hindi ito gawa namin ha? FDA ng Pilipinas. Senile dementia, sudden deafness, and etc. May mga dementia nakakalimot ta. O alam mo, matuwa tayo pag may dementia. Lalo na yung may mga utang. Hindi na nila maalala na may utang sila. Kaya yung mga taong nangungutang at hindi nakaalala may bayad, by dementia na yun. Okay, painumin nyo ng red pine, makakaalala yan. Okay? So ito yung basihan, European patent application. So ito yung basihan from Europe and United States.
Nandito po yan sa aking message from FDA officer. Galing po sa kanila itong research. Marami pa. This is a wide range of literatures and data that discuss the effectiveness of red pine needles. Gaya na sinabi ko, our red pine is written in the Book of Imperial Medicine. Ano yung Book of Imperial Medicine? Libro ng mga hari. Nandun po siya. Kaya yung Jewel in the Palace, yun yung red pine. Nandyan po siya sa Book of Imperial Medicine. It is written in this book. Hindi ka basta-basta ilagay sa libro kung wala kang basahin. Okay? Now, red pine needle contains 300 essential nutrients. Why? Ang dami pong amino acids. Okay. Maraming nagtanong, bakit na-address yung mga different health issue? Unang sagot, kasi inayos mo yung dugo. Okay. Pangalawa, ito yung component ng ating red pine. These are the component of red pine na nakuha doon sa extract ng dahon na 6 kg sa isang soft gels. Okay. Lahat ng ito, these are all amino acids. Okay? Ang need ng body natin, importante ang amino acids. Okay. Now, ano ang pinakamatindi na component ni red pine? Bakit nakaka-address siya ng mga bara? The terpene. Alam nyo ba ang terpene? May nabasa po akong literature. Terpene is part of component ng tamoxifen. Nagulat din ako, talaga? So binasa ko siya, meron po ko nabasa. Alam niyo po ba ang tamoxifen? Si ma'am, alam to ni ma'am kasi pharmacist. It is a chemo drug. Tamoxifen is a chemo drug used for breast cancers. And the good thing, nung binasa ko yung book, tamoxifen has terpene. Wow, praise God. That's why, sabi ko, kaya pala yung mga cancer patients namin, gumaling. Because of this powerful terpene, ito yung hindi kayang tawaran na component ng red pine. Siya lang naman yung nakakapag-address ng bara, naglulusaw ng bara. Marami na po akong mga testimonies. Mag-undergo na po ng triple bypass sa Baguio last 2022. Up to now, buhay na buhay si tita. At ang good news is, isang bulb na lang ang may bara. Praise God. Totoo. She is a living testimony. Actually, hindi lang po siya. Triple bypass dapat. Nagagalit na yung mga anak kasi hindi na naniwala. Dahil yung si tita, kung ano-ano nang ginagamit na mga produkto. Kaya yung mga anak, hindi na siya sinuportahan. Sabi na hindi, magpa-bypass ka na. And then siguro hindi accident na na-meet ko si tita sa Baguio. Sawa ng Diyos ngayon. Nagte-testify po yun. Wala na po. Isa na lang yung may bara. Okay? So, imagine mo, 2022. At ang pag-take niya dahil ang titipid, twice a day lang. Tingnan niyo po, twice a day lang pag-take niya. Pero, na-address yung tatlong bara, isa na lang ang natira. Now, ano bang nagagawa ng terpene? Ito yung pinakamatinding component ng red pine. Pag binuksan nyo siya, yun yung naaamoy nyo. Na parang, pag minsan nagbaburp kayo, yan yung terpene. Yan yung may kakayananan maglusaw ng bara at magdurog ng mga bato. Kaya niyang maglusaw. Kung ipabasa ko sa inyo yung clinical study nito, napakakapal. Okay? So, when the humans being absorbed terpene, it stimulates the blood vessel walls to promote circulation of blood, activates the body functions well. Terpene have been employed as medicinal plant, okay, medicinal plant treatment in inflammatory diseases. Okay. Natural drugs targeting inflammation pathways can be used to treat atherosclerosis. Yan yung component na red pine na naglulusaw ng bara at nagdudurog ng mga bato at nilulusaw ang mga tumors. Ayan siya. Okay? Sunod.
Routine. Ano ang trabaho ng routine? Ito yung pinaka-most powerful kung bakit siya effective. Top-rated anti-inflammatory. Di ba? Pag meron kayong mga pamamaga, may mga itis kayo, itis, bibigyan kayo ng mga anti-inflammatory drugs. And red pine has routine na nagfa-fight ng anti-inflammatory. Lahat ng pamamaga, it is an inflammation. Lahat ng itis. Tingnan nyo, lahat ng sakit natin sa katawan, iisa ang tawag. Okay. Sinusitis, arthritis, tonsillitis, pancreatitis, colitis, enteritis, arthritis, ano pang tis? Lahat yan because of inflammation. Okay? Increases collagen production. That's why lahat ng nagtitake ng red pine ay bumabata. Because of the routine component. Bihira po ako nakita nang nagtake ng red pine na tumanda. Halos po nagtake ng red pine, bumabata. Promise. Why? May na-address kasi. Sino ang mag-agree? Taas kamay. Tingnan mo, batang-bata na. Actually, si Sir Rael tsaka yung wife niya, grabe, nakakatawa. Ibang-iba talaga. That's the powerful component ng red pine natin. Routine ay nagpo-fight talaga ng aging. Totoo yun. Wala pang nagtitake ng red pine na tumatanda. Dahil na-address na yung dugo mo at meron ka pang routine na nag-stimulate ng collagen mo. Ang dami kong mga pasyente na pagpunta sa office minsan, laylay mga dito, mga wrinkles dito. Ngayon, kung makita niyo sila, ang babata ng itsura. So, yun yung pinakamagandang bagay. Sino bang gusto sa atin tumanda? Yung magmukha kayong katatakutan pag nasalubong kayo, kala nila aswang. Gusto yung ganon? Kaya nga, ang daming naglabas ng beauty products to combat aging. But again, hindi ka babata kapag hindi mo i-address ang dugo mo. Hindi ka babata kung mismong collagen mo sa loob ay hindi na-stimulate. Okay? Saan ka ba naman nakakita ng maraming sakit dito? Stage 4 cancer. Nag-glow ang katawan. Nag-glow ang skin. I have stage 4 cancer, colon cancer, no ate? Wala pong chemo, walang operation, walang any drugs. Alam nyo, nung pumunta siya sa office, kala ko hindi na siya tatagal. At pinagmamalaki pa niya sa akin last time, nung first time ko siyang na-scan. Taray! Sililiw ate. Inaway ako. Sabi niya sa akin, totoo bang gagaling ako dyan sa gamot mo? Sabi ko, hindi po ako magpa-promise. Kasi kahit gaano makagaling, kung ito ay negative, it's useless. Okay? Sabi ko sa kanya, marami kang gagawin kung gusto mong gumaling. Sabi niya, nagpagod na ako sa mga nangyayari ko sa buhay kasi she was diagnosed stage 4 colon cancer. Adenocarcinoma. Pumunta siya sa office namin, puro dugo na po ang pinapakita sa aking dumi. Puro dugo. Hindi na makakain. Stage 4 colon cancer. Ang payat-payat niya, ang putla-putla niya. Tapos nagtaray pa. But I understand. Kasi alam ko yung pasyente. Kasi nga depressed, taas ng anxiety. I know how to handle pasyente. Alam ko yung pinagdadaanan. Okay, train kami dyan. Okay. Sabi niya sa akin, napagod na ako. Gumastos na ako ng 1,000 kay Atoy. Pinahinom na ako ng guyabano, ng kung ano-ano protocol. Walang nangyari sa akin. Sabi ko, huwag mong pagsisihan yun. Kaya nga hindi ka accidentally napunta ka dito. Sabi ko sa kanya. And then nung in-scan ko siya, hindi ko alam kung paano ko i-relate sa kanya. Kasi hindi ko alam na may colon cancer siya. Nakita sa machine. Sabi niya sa anong result? Sabi ko, hindi maganda. Hindi ko masabi, may nakita akong colon cancer. Sabi niya, ano nga nakita mo? Kasi ang tanay talaga niya. I understand. Okay, hopeless kasi. Stage 4, she is dying. Sinabihan na siya ng hospital. Kapag lumabas ka ngayon, kailangan mo mag-sign ng waiver. Sililio. Mag-sign ka ng waiver na hindi kita inalaw lumabas, pero pumilit kang lumabas. Kailangan mong immediate na
na operation because nasa terminal stage ka na. Nag-sign siya ng waiver, umuwi. And then, meron pong tao nakapag-share sa kanya, dinala natin sa office. And then, nung sinabi ko, hindi maganda. Saan? Sabi niya, saan banda? Sabi ko sa kono. Tumayo siya, may kinuha siya sa bag. Yun pala, previous day, galing siya sa hospital, yun na pala yung sinabihan siya na immediate operation. Sabi niya, actually, Doc, ito ang result ko. Malignant, stage 4, stage 4B, B na ha? Stage 4B. And then, sabi ko, oh, ito nga. Pinakita ko sa kanya. Na-detect ng machine. And then, hinayaan ko na siya. Sabi ko sa kanya, stage 4 cancers. Even the hospital cannot do anything. Okay? Gagawin lang sa iyo, ima-manage ka. Okay? The doctor will teach you kung anong gagawin, kung anong mga dapat. Okay? Kaya lang, lalasunin yung katawan mo. Sabi niya ko nga, sabi sa akin, kailan immediate chemo. And then, hinayaan ko na siya, pumasok na ako sa office ko. And then, before siya lumabas, story ko, totoong story ko ito, before siya lumabas, pauwi, kinatok niya ako sa office. Sabi niya, pwede ba kitang makausap? Kinausap ko siya. And then, she cried. Tapos sabi niya sa akin, Doc, mukhang wala na po akong pag-asa. Sinabi ko sa kanya, alam mo, always remember this. Pag meron kayong na-encounter na akala niyo hopeless na kayo. Kung ang doktor nagsasabi sa inyo, you only have 1% to live, magpasalamat ka pa rin. Why? That 1%, God can do something better. Hindi pa zero. Kahit sabihin ka na lang, 0.1 ka na lang. As long as you breathe, remember, God can do something for that 1%. At nangyari yan sa amin dito, maraming beses. And then, nung kinausap ko siya, umiyak siya ng umiyak. Sabi niya, Dok, buhayin mo ako. Ay, kung di po ako magician, tulungan kita. And then, pinag-pray ko siya, nag-pray kami before she go out. At nagulat ako, sabi ko, take mo to. Binigyan ko siya ng protocol, kasi stage 4B ay talagang mahirap kung sa ano namin. Mahirap. And then, nung pinag-take ko siya, ito yung gawin mo, binigyan ko siya ng mga steps, anong gagawin? Based on my knowledge about oncology, kasi nag-onco ako ng for 1 year, so in-share ko sa kanya. At isa sa pinaka-pinag-pray ko, na hinihintay ko na lalabas sa kanya, pag lumabas yung mga stones. And then nagulat ako after 2 weeks tumawag, pwede ba ako pumunta dyan? Natakot. Nung nag-take siya, halos hindi siya pinatulog sa sobrang pain. Yung pain na tinatawag na excruciating pain. Alam niyo ba yun? Hindi mo ma-describe kung anong klaseng pain. Alam mo, sabi ko sa kanya, tiisin mo lang. Tapos nung, that was July 2022. July 2022. Sabi ko sa kanya, tiisin mo yung sobrang pain. And then sabi niya, Dok, may isisend ako sa iyo sa messenger. Dumumi ako ng mga bato na iba't ibang kulay. Alam niyo, sinabi ko sa kanya, praise God. Inilabas mo na para ka ng si Darna. Alam niyo kung bakit? Yun yung obstruction sa colon niya, kaya hindi siya makadumi. Puro dugo. Nung lumabas yun sa awa ng Diyos, tuloy-tuloy na pag-take ng Red Band, wala po siyang gamot na iniinom na iba. Totoo po yun. Pumupunta siya sa office, lagi nang may lagayan ng bato. Pinapakita sa amin. Ito yung bato, may green, may yellow, may orange, iba't ibang kulay ng bato. Malalaki, maliliit. Alam niyo ba, yun yung bumara, fully obstruction yung kanyang colon. Kaya hindi makakadumi, hindi makakain. Nung inilabas yun, sabi ko sa kanya, ito na yung time. Kailangan mo nang kumain. Yung colon mo, lumabas na yung bara kasi fully obstruction ang nakita doon at may bukol talaga. Malaki bukol ito. And thanks God, in less than 1 year. Last October lang, 2023, wala pong cancer na nakita. Palakpakan natin ang Diyos.
Yun yung ginawa ng product. That's how terpene nag-a-address ng mga problema. Si Miss Lilo ngayon, masaya na siya. Wala na po siyang cancer. Ang nangyari lang, tinubuan ng maraming pizza sa puwet. So, sabi niya sa akin, Dok, wala na pong na-diagnose na cancer. Nandito pa ako sa hospital. Sabi ko, Diyos ko, yung cry ko for God's mercy, yun yung grabe. Kaya every time na may mga pasyente, akala nyo, deep inside my heart, tuwing gabi, pinagpipray ko. Because I know prayer is very powerful. Yun yung sabi ko nga sa kanila. Minsan sabi ko sa asawa ko, sa totoo lang, sawa na ako. Yung pang lahat na lang makaharap ko, puro may sakit. Wala bang puro joke na lang. Tuwing tawag, puro may sakit, puro ganito. Minsan sabi ko, parang nakakasawa din. Pero hindi ko pa nakaya, hindi ko pwedeng pagsawaan. Dahil naging vessel lang din po ako sa kung paano i-display ng God yung power. So yun yung pinaka-best na story na maibibigay ko sa inyo. Ang dami pa, hindi ko na may isa-isa sa inyo. And the bottom line, it's God. And it's not us. So yun po ang trabaho. Yun po, kaya sabi ko, you are facing a giant. Walang sa mga pasyente na na-encounter ko. Hopeless. Now, the amino acids, ito yung pinaka-matinding kanyang yung component, the terpene, the rutin. Ano ang trabaho ng rutin? Ang terpene, nagtatanggal ng mga bara, nagdurog ng mga bato, at dinudurog ang mga tumors. Okay? Ang routine, anong ginagawa niya? Pinapabata ka. Yung collagen stimulations, binabalik ka sa healthy state mong katawan. And number 3 na pinakamatinding component are the amino acids. Para saan ang amino acids? Okay, huwag niyong kalimutan to. Muscle building, kaya nga kahit matatanda tayo, hindi naglalaylay. Hindi naglalaylay ang muscles at hindi sumasakit-sakit ang mga muscles kasi ini-stimulate niya because of the amino acids component ng ating red blood. Repair the organs, the heart, liver, and pancreas. Regulate hormones, lalo na sa kababaihan at kalalakihan. Yung mga hormonal imbalance na minsan hindi na natin maintindihan yung ating mga moods. Ang daming mood swings, tama? Kasi nabubulabog na yung hormones natin, the endocrine system ay hindi na gumagana. So that's the time the amino acids works yung ating problema. Immune system, hair, skin, and nails. Ang dami na po dito mga buhok na umitim. Yes po, ang dami na po dito. Actually, my father is already 83. At nagtataka siya, dati yung puti-puti ng buhok, yung father ko po, honestly po, wala po siyang maintenance. Only the red part. Umitim po yung buhok niya. At yung mga nails natin, hindi po matitibay na. Alam niyo ba, nails natin, it is an indication that our liver is healthy. Pag may brittle ka na nails, it means that your liver is very unhealthy. Yung brittle na nails. Okay. Testosterone sa kalalakihan. Okay. Blood, enzymes, cholesterol, weight loss. Ang dami na pong nagsipayatan dito. Memory, learning, neurotransmitters. Ito yung pinakamagaling. The neurotransmitters, serotonin. This is happy hormones. This is pain hormones. This is excitement hormones. GABA and melatonin is for depression and anxiety. Meron siya yan. Okay. But, gusto kong i-share sa inyo, ito yung pinakamatinding component. Huwag niyong kalimutan ha. The terpene, the rutin, and the amino acids. Yan yung pinaka-powerful component ng ating red blood. Huwag niyong kalimutan. So, now, ito naman ay galing sa ating FDA. Ulit, i-share ko sa inyo yung na-research ng FDA Philippines. Ang sabi, pine needles as a treasure of human health are now called the treasure of human health
Pine deserves this label for its ability to lower high blood pressure. Hindi namin gawa to. FDA Philippines ang may gawa. And blood cholesterol. It helps to strengthen the heart and arteries. It is also an excellent antioxidant and anti-fatigue medicine. Sa mga nagtitake dito, mabilis ba kayo mapagod? Hindi. Tama? Sino na nagtake dito? Taas kamay. Ano napapansin nyo? Para kayo sa mga Superman at nagsibataan. Okay? So, as early as Han Dynasty, the Book of Imperial Medicine, curing and prevention of diseases and infections. May word na cure. Because it has proven clinical studies. Ano pa? The pine leaf, also known pine hair. O, pine hair. Tandaan nyo na, ang other term for pine needle is pine hair. Di ba parang mga buhok yung pine? Nakalagay. Nagulat din ako kasi sa Korea hindi nila binanggit to, pero yung FDA Philippines may pine hair. It helps to increase blood circulation and prevent blood clots. Okay, yung mga blood clots kaya nyo pang i-address. Okay, it helps to regenerate muscle and stop itching as well. Pine needle leaf can be used to prevent and help cure some of the common illnesses, disabilities, and diseases listed below. Okay. Ito yung kaya ni-address. At hindi to galing sa akin ulit. Galing po to ng FDA Philippine Research. O, ito. Ito yung kaya daw nang i-address. Stroke and its after effects, partial handicap, o yung mga halos di makagalaw, di makalakad, pink eye, and twisted mouth. Yung mga na-stroke, di ba, hirap magsalita. Body and limb numbness, yung mga nagnanumb, yung mga legs. Okay, kaya niyang i-address. Arthritis, sprains, yan, sa sprains, marami po yan, lalo na sa paa. Leg and knee weakness, calcium deficiency, high blood pressure, high cholesterol, infection from blood clotting, coronary thrombosis, ayan. Stomach pains, sleep ejaculation, and urethral malfunction. Benign bronchitis, lung and heart disease, alveoli inflammation sa mga lungs, common colds, headache, water accumulation, yung mga nagmamanas. Daming may mga reklamo niyan. Mga nagmamanas, ang dami kong pasyente dinala sa office, naka-wheelchair, di makalakad, ng laki ng mga paa after 1 week po ng subside. That's why. Kasi na-research ng FDA Philippines, water accumulation, diabetes and its complementary disease, bruises and physical injuries, acne, sores, and scrotum infections, especially sa kalakihan, yung prostate problem nyo. Na-address ko yan. And then, ito yung meron ng, aside from those binanggit ko kanina, it has chlorophyll, kaya ihi kayo nag-ihit. Vitamin A, C, and K, proteins, iron, phosphorus, minerals, enzymes, glucose, and 17 different types of amino acids. Ito yung meron yung ating red pine. Kaya nung nakita ko tong clinical study, napaka-powerful. Gawa po to ng ating FDA Philippines. Helps to treat neuralgia, yung may mga masakit na mga nerve. Ayan. Ayan. Yung mga nerve dyan na halos hindi na may galaw-galaw dahil sobrang painful. It helps to treat neuralgia. Okay? Mga problem sa mga ugat. Diabetes. High blood pressure, skin ailments. Paulit-ulit. Helps to increase blood circulation and prevent blood clotting. Kaya pag may mga kakilala kayo may mga blood clots, red pine ay ang galing talaga mag-address. Strengthen the blood vessels and detoxify the body. Importante na maging matibay yung ating blood vessels para hindi mabilis pumutok. Okay? It is an excellent antioxidant. Supplement can help cure malignant tumor. See? And it is proven po talaga. Ang dami ko ng cancer patients. It can make 5 viscera stable without hunger and can extend the life for more years. Continuous intake of red pine needle with exercise, it can help you keep your life young and anti-aging effect, which is true. Visible po talaga siya. Okay?
And benefits of taking the red pine, 100% natural, no chemical, no artificial, no preservatives. Anong meron? 20 more times antioxidant than vitamin C and E. Okay? Increase energy and dramatic reduction of fatigue, strengthen, boost the immune system, enhance blood circulation, prevent blood clotting can lead to stroke, paulit-ulit na lang i-play natin. Lower high blood pressure and blood cholesterol, promote longevity. So, yan po ang ating red pine. Ano masasabi niyo? Really, it's God's gift. Okay? So, again, pag mag-take kayo, kung gusto nyo, wala naman kayo ina-address na problema, or naka 6 months na kayo, you can take at least once a day. Pero pag may chronic diseases, like yung mga may address ka, first month, you need 2, at least 6. Yung sa cancer natin, si Livio, 9 times a day. 9. To the rescue. Stage 4 na po kasi. So, it takes God 1 month lang. Hindi yun whole, 1 month lang. Kasi may tinatanggal. Di ba inilabas ng mga bato? So, ngayon, okay na siya. Nakadumi na siya ng maayos. At kumakain na po siya ng maayos. Umattend po nung event namin last July 2 at nagsalita po siya sa gitna. Bilang pasasalamat sa Diyos. Okay? So, kapag kayo po ay hindi naman gaanong matindi yung nararamdaman nyo, like, for example, gusto nyo lang ma-address yung kung ano man yung mga lumabas na diagnosis sa inyo, ang ina-advise ko talaga, dosage is first month, pag mga first-timers, you need to take at least 3 times a day, kung hindi naman chronic. Okay? 3 times a day, 30 minutes before meals. 1 month lang. And then, the next month, we will see kung ano yung magiging progress, and then ina-advise ko din kayo to have a laboratory, and alam ko na pagdating sa laboratory nyo, normal po talaga. Okay? Wala pa po, bihira lang ang pasyente namin na hindi normal ang malsot after taking the red pine. Okay? And then, kapag halimbawa like yung kung hindi nyo kakayanin yung first month, you can adjust the dosage according to kung ano yung kaya mo. Kasi minsan, pag talagang mega dose ang tawag namin, discomfort talaga, ha? Yung iba natatakot, ititigil na nila, ayoko na. Nung nag-take ako niyan, lalong lumala. No, hindi nyo lang naiintindihan. Alright, kaya nga sabi ko, it is really a gift from God and the treasure of human health. Okay? Yung mga malalala na mga sitwasyon, pinagaling ng Diyos. Okay? So, huwag kayo matakot. If day license po tayo, yung pinakita ko sa inyo, mismo FDA natin, i-research nila ang ating red pine. Kaya kilalang-kilala po ito ng FDA. Kaya po kami nag-iingat talaga. Even the FDA, gumagamit po sila. Now, cleansing reaction of red pine. Ito na. Pag nag-take kayo dito, sino ang nag-take dito na hindi nakaranas ng cleansing reaction? Yung discomfort. Okay. Pag nag-take kayo ng red pine, lalo na first month, the most crucial. Why? Mula sa, aminin natin, ang daming toxins sa ating katawan. Alam niyo ba pag tinik nyo, 1 capsule, 1 soft gel, meron na siyang ginagawa. Ganun siya mabilis. Volatile kasi. Pag pumasok yan sa system mo, una niyang iaayos sa stomach mo. Kapag may hyperacidity ka, lalong mag-worsen. Why? Pag may hyperacidity or may gastritis, pumasok sa red pine, may sugat, di ba? Gastritis, may sugat. Pag pumasok sa red pine, mahapdi. Kaya feeling mo, parang lumalala. Kasi may sugat. Nilagyan mo ng red pine, ewan ko lang kung hindi sakit. Okay? And then, pag nag-take kayo niyan, parang lahat ng kasulok-sulukan ng ating tissues niyuyugyug. Ayaw nyo yun? Ayaw nyo niyuyugyug yung katawan nyo?
inilalabas ng toxins. Okay? Kasi marami tayong mga nakain na mali. May occur with it is the body's initial process because accumulated toxins, wastes are being eliminated from the body. Discomfort po talaga. Pag hypertensive ka, lalong mag-fluctuate, taas, baba, taas, baba. May nangaway na sa amin, kala ko ba dun sa clinical study nakalagay i-address ang blood pressure? Nag-take kami nito, tumaas ang BP. Temporarily. High and low, niyuyug-yug buong katawan mo na napakarumi. Kaya normal na ang iyong puso ay hirap pa din. Kasi yung dugo mo, marumi pa talaga. This is a positive sign. We will have 1 to 2 weeks adaptation period as it is disappeared soon. Okay. You can reduce the dosage. Ayan na. Up to you. Pag hilo-hilo ka na, hindi mo na kaya, bawas. O pag okay ka na, balik uli. Hanggang sa lumabas na sa sistema. Increase the normal dosage after passing the symptoms. And during the symptoms, lalabas sila, ang dami mong ma-experience. Like, mga bruises sa skin. Kati. Maglabas. Sino nakaranas dito? Sobrang kati. Hello. Lalabas talaga siya, lalo na pag marumi ang iyong liver. Ilalabas na sa skin. Maraming mga discomforts tulad ng diabetes. Magpa-fluctuate talaga. Temporarily. High talaga. High and low, magpa-fluctuate. Sabi dito, the more toxins, the more healing crisis. Experiencing symptoms means healing is on its way. Your body working hard to rid itself of impurities, toxins, parasites, and any imbalances and heal itself from the inside out, much like having a fever is a sign of your body fighting infection. Pag nilalagnat kayo, matuwa kayo. Ibig sabihin, active pa ang iyong immune system. Pag hindi ka nilalagnat, matakot ka. Anong nangyari sa immune system ko? Tulog. Pag nilalagnat kayo, it means ang immune system mo active pa to fight the bacteria. A disease is cured only after the body felt pain. And doon sa healing crisis na binanggit ko, extreme pain ha, kasi may pumunta sa office, pastor, sabi sa akin, ano ba yan, Dok? Hindi na ako makalakad. Sabi ko sa niya, extreme pain, ibig sabihin, speeds up healing. Okay? Pag extreme pain na daw naramdaman nyo, it means it speeds up healing. Huwag matakot. Huwag mong bibihin yan dyan sa loob. Ilabas mo yan. Di yan pwede dyan. So, kapag naramdaman nyo na yung mga healing crisis, ito yung mga dapat gawin. Lagi kayong magpapainit. Okay? 10, in between 10 to 3 in the afternoon, 15 to 20 minutes only. Hindi umaga ha. In between 10 in the morning to 3, 15 to 20 minutes only, doon natin makukuha yung peak ng sun. You don't need to drink vitamin D. Hindi mo kailangan vitamin D ha. Maraming ferny dyan. Hindi mo kailangan. Because we have a built-in cholecalciferol. And the only activator is the sunshine. Si sun. Okay. Okay, so yan yung mga possible. Okay. Now, ito yung gusto kong malaman nyo. 3 to 6 weeks, kaya nga 6 months straight, because yun yung normal na body detoxifications. Ilabas lahat ng mga dumi. 3 to 6 weeks works as it is triggers all the toxins to come out. O ano daw gagawin? Iti-trigger pa lang lahat, kaya nga halos di ka na makalakad, di ka na makabangon, sakit ulo, sakit dito, sakit doon, sipon dito, ubo doon, tataas ang blood sugar, tataas BP, but don't worry, hindi ka ma-stroke. Why? Hindi lumalapot ang dugo mo. Nalapot ka kung ma-stroke ka kung lumalapot. 2 months, then starts to expel the toxins out from the body. Sino na dito naka 2 months? Beginning pa lang na mag-expel siya ng toxins. That's why the first month, lagi sinasabi, the crucial. Yan pa yung time ng pagyuyugyug. Okay?
So 3 months, it slowly decreases the toxins and the size and numbers. 3 months pa lang. Nagdi-decrease na yung toxins. 4 months, decreasing more toxins. Tapos yung iba dito, 1 month pa lang, magic. Wala pang ano eh, wala ka pa. 1 month, di pa siya lumabas. So, okay. Decreasing more toxins, 5 months until they're all gone. 6 months ay total, fully restored yung body. That's why huwag tigil, ha? Pag discomfort, hayaan mo lang, ilalabas yan sa system. Now, mamili kayo. Tigil kayo dito? Ang dami na yan na sana nakalkal. Basurero kasi ang red pine. Nangakalkal ang basura sa loob ng katawan. Itinigil mo dito. Ay, hindi ko na kaya. Inuman ko na lang pain reliever. Wala. Sayang. Tinigil mo. Meron pa akong nang away sa office. Kala ko ba nakakagaling yung gamot nyo? Bakit lalo pang lumanan yung sakit ko? Okay lang. Di mo kasi naintindihan. Pero nung naintindihan niya, sabi niya, mahal na mahal ko na po ang red pine. Okay? So, ganyan po. At least maintindihan nyo. Will I experience all of this? It depends on your body. Amount of toxins na dideposit. Alright. Actually, tapos na tayo. Next. Maikli na lang to. Yung ating produkto na pangalawa ay yung ating Macarius. Okay? Para saan ang Macarius? Hindi ko sa kumarunong mag-ano dito mo. Please. Need ko yung assistance mo. Si Macarius, pakuhaan ako. Narinig niya yung Macarius? May narinig akong ganyan eh. Yung parang basta si Macarius, may narinig akong ganyan story. Yung parang mandirigma. Yun ang alam ko, si Macarius mandirigma. Okay. Ito yung produkto na napakahirap kuhanin. Okay, yung product natin, ito po ay actually, the source is from Japan, pero ginawa siya sa Korea. Pinroduce siya sa Korea. And then yung clinical study nito, may clinical study din, nang gagaling nasa US Library of Congress. Makukuha yung copy. Okay, si Macarius, hindi po ito basta-basta. Last na deliver ng Macarius is around 2022, 21. 2021. And then, kailan ba ito dumating? Last November lang po. Napakahirap niyang kunin. Alam niyo kung bakit? Matindi po ang ginagawa nito. That's why, pag may mga cancer patients ako, kailangan kong bigyan ng protocol. Why? Hindi po basta-basta si red pine lang. Kailangan niya ng helper. Ang kalaban natin, cancer cells are crazy cells. They cannot die. And, ano nga ulit ang cancer cells? Cancer cells are crazy cells. They are immortal. They cannot die. Chemo is not a drug for cancers. Okay? Chemo is just a management para i-weaken yung kanilang replications. Alright? And then radiations para hindi bumilis yung pagkalat nila. Okay? Siguro, if you want to know more deeper about cancers, nag-health talk po ako ng cancers. Why I have my oncology specialty. Nag 1 year po ako nag-onco. Now, hindi kasi madali yung kalaban. Alright? Kaya na sinabi ko, they are crazy cells. And they cannot die. Okay. Now, gusto kong malaman nyo, cancers cannot survive in oxygenated environment. Kapag malinis ba ang dugo mo, mataas ang oxygen mo? Yes. Kapag mataas ang oxygen mo sa body, then cancer cells, mahirapan silang mag-survive. Now, if your body is alkaline, then the cancer cells cannot survive. Di sila mag-replicate. Then, kapag ang cancer cells hindi mo pakainin sa pagkain nila,
they are programmed to suicide. Isipin niyo yun. Pinoprogram to suicide. Now, here comes the Macarius. Gaya na sinabi ko, if you want to get the copy of clinical study, matatagpuan po yung copy sa US Library of Congress. Pwede niyo po i-research to sa Google. Bihira lang ilalabas because nasa US Library of Congress. Okay, ano si Macarius? Ingredients, the extract of powder of Philinus lintus. Ang hirap ng mga pangalan ng product natin. Kanina si Pinus densiflora. Ito naman Philinus lintus. Okay? Grown on germinated brown rice 95%. The extract powder of red ginseng 5%. So ito yung patent niya. Production of functional grains. Interconnected with mushroom strains. Pinaghalo-halo nila yung strain at pinatubo nila sa brown rice. Hirap kasi nito gawin. Sa totoo lang. Hirap nito pumasok dito. And take note, hindi sila nagsusupply kung hindi doktor. Kasi it is very well known in Japan to treat cancer. Okay. Macarius is the mixture, mixture of the powder extract Philinus lintus grown on germinated brown rice powdered Panas ginseng special strain of Philinus lentus. Ito yung Philinus lintus. Ito yung meron itong Macarius. Is inoculated and grown on germinated brown rice using our exclusive technology. Yan yung patent. Alam nyo ang tawag niya sa Macarius? Ang meaning ng Macarius, God's blessing and joy. Yun pala yung meaning ng Macarius. God's blessing and joy. Okay. May pumunta sa office namin last Friday. Sinabi niya sa amin, Doc, hindi namin matatawaran yung mga produkto niya. Kasi nagtatrabaho talaga sa amin. Hindi na kami nagkakasakit. Nagpapasalamat po talaga siya. Yan. Ang gumawa pala ng Macarius, okay, nakalimutan kong banggitin sa inyo. Yung Cari. Cari po ang gumawa ng Macarius, Cell Activation Research Institute. Siya ang gumawa. O sabihin mo stem cells, siya yun. Siya yung nag-activate ng cell. Okay? Now, ito siya, pag ginawa. Kung ano yung magiging, napansin niyo yung rice? Di ba pag yung rice, hayaan nating mapanis? Palagay ko lang ha, parang yun yung nakikita ko. Pero iba, para ma-picture out na natin. Alam niyo yung rice na papanis. Tapos parang hinayaan mo siyang ma-dry sa tuyo. Parang merong powder na puti. Amag. Yung parang amag. That's it. Parang ganon. Parang amag. Yan siya. Hindi lang amag. Parang amag-amag talaga. Baka ito yun. Hindi ko lang alam. Paano nila pinroses yan. Special strain. So, yan. Yan o. Gamma aminobutyric acid C. Meron din siyang GABA. Meron din tayong GABA. Sa Redpen may GABA. Ito may GABA. Ito rin may GABA. Okay. Ito siya. Ayan siya. Yung nakukuha nilang yan, ito to. Yan yung naandyan sa lagayan. Powder po. Powder. Last week, nilagay ko lang siya diretso dito sa dila. Hindi ka nila magkakasakit. Kung may umulsipon ka, bilis. Okay? Now, ano ang ginagawa niya? So, ito yung mga proseso. Hindi natin aralin ito. Pinakita ko lang sa inyo paano nila pinroses. At least, magiging ano kami sa inyo. Yan siya hindi natin alam kung paano nila gawin. Alright, ito na. Dinevelop talaga siya for anti-cancer activity. Okay? Ito yun. The ethyl acetate extract of Philinus lintus grown germinated brown rice,
During G1, GOG1, okay, sa cycle kasi ng cancer cells, meron tinatawag GOG1, the initial phase or the neoplasm, which is makikita sa machine. Siyempre, ma-relate namin to because I have my cancer cells na special area. Pag sinabing GOG1, na-detect na dyan, ang bilis ng paggaling. Why? Beginning pa lang siya. Bakit ang Pilipinas nadidetect kung kailan stage 2 na? Bakit? Because MRI, CT scan is designed to detect tumors. Kuha nyo? Bakit halos karamihan late na na-detect? Because CT scan and MRI is used to detect tumors. Yung GOG1 ba, the beginning or the onset of cancer cells, may tumor na? Wala pa. That's why, hindi madidetect. Kung kailan may tumor na, pag may tumor na, stage 2 na, saka pa ma-detect ng CT scan and MRI because it is designed to detect only with tumors. Kaya late na. Unlike sa machine natin nakikita ang GOG1 phase. Ayan. GOG1 phase is the beginning or the onset of cancer cells. Nakikita, kaya nare-rescue. Ang bilis. Hindi pa siya malignant. Nag-uumpisa pa lang. Yun yung kagandahan sa machine natin. Nakikita. Ulitin ko. CT scan and MRI is only used to detect tumors. Kailan lang ba may tumors? Stage 2 na. Stage 1, wala pang nakapak. Kasi proliferations pa lang sila. Nagbubuo pa lang sila. Kaya nga late lagi detection. Now, Philinus lentus bronchivertebral rise blood cell cycle progression in human colon cancers. Sa colon cancer ito ha. The